Isagani leaned back in his chair, his eyes fixed on his father's lawyer, Samson, waiting for his response. The old lawyer, Samson, had been his father's trusted legal advisor for many years. Sila ay nag-uusap tungkol sa huling habilin, at testamento ng yumaong ama ni Isagani, na naglalaman ng susi sa paghahati ng malaking kayamanan ng pamilya. As the rightful heir, I expect to inherit the majority of my father's wealth, as stated in the document. However, there is an additional matter I would like to address. The old man adjusted his glasses and nodded attentively. Of course, Isagani. Mangyaring magpatuloy ka. He continued, according to the will, my stepmother, Elizabeth, who has already passed away, is entitled to a portion of the inheritance. However, given what happened, I believe that those rights should now be transferred to me. Tumango-tango ang abogado. Binibigyang pansin ang kahilingan ni Isagani. Nauunawaan ko ang iyong pananaw, Isagani. However, please let me review the legal implications, and consult with my colleagues first, to ensure we handle this matter appropriately. Naipabatid na sa publiko ang pagpanaw ni Elizabeth, matapos manatili sa kritikal na kondisyon sa hospital, dulot ng pagsabog ng sasakyan nito. Samantalang si Raquel naman, ay binalitang binawi nito ang sariling buhay, dahil sa hindi matanggap na kahihiyan. Nangyari ang lahat ng iyon 5 buwan na ang nakalipas. Now, Isagani is proceeding with the inheritance his late father left them. Wala pa man ay tinatayo na niya ang mga karapatan, at ari-ari ang mapupunta kina Dushel at Alexa para sa hinaharap. Sinisiguro niya na lahat ng pagmamay-ari ng ama niya, ay sa kanila mapupunta at mapapanatili iyong buhay. Sir, ito na po ang tsaa. Nag-abot si Freya ng inumin sa kanilang dalawa, bago magalang na umalis din kaagad. Ako naman ay natutuwa sa iyo, Isagani, naroon ang magandang ngiti ng matandang lawyer. Simula pa man noong yumao ang iyong ina, ay hindi mo na lagi gustong makipag-usap sa iyong ama. Nang ito naman ang yumao, ay siya namang ayaw mong pag-usapan kahit anong pangungulit ko, natutuwa itong tumawa. Totoo nga ang sinabi ni Roswell, simula nang mag-asawa ka, mayroon ka pang pag-asa. Nangunot ang noo niya sa sinabi ni Samson. Kinuha niya ang tsaa para kapiranggot na uminom, bago kuryosong nagtanong. Bakit niya naman nasabi yun? What did he mean by that? May pag-asa ka pa sa buhay, sabi niya. Hindi mo lang alam, pero alam ni Roswell na umiibig ka noon sa asawa mo na ngayon. Hindi siya tumutol, o ginamit na dahilan ng urgent na pagpapakasal mo sa ibang babae. Para sa ikalalago at ikasasagabal ng negosyo. Dahil prioridad niya ang damdamin mo ukol sa bagay na yun. He saw your liveliness again after your mother's death, because your wife came, anito. Hindi mo alam na ayaw niyang matulad ka sa kanya, na nagkaroon ng pangalawang kasal, para lang mapanatili ang kasunduan ng dalawang pamilya. Every day, he felt suffocated and dead. Both of you are. I know he's sorry for you, Isagani. Dahil wala siyang lakas na magpakaama sa'yo, magmula nang mawala si Elisa. Sunod-sunod na karayom ang tumutusok sa dibdib niya. May bam-aras sa lalamunan niya, at pilit niya iyong binura sa paraan ng pag-inom ng tsaa. Ngayon ay hindi na siya makatingin ng diretso kay Samson. I'm too selfish. I'm sorry, humigpit ang pagkakakapit niya sa baso. I was just hurt seeing him build another family right in front of my eyes. Hindi ko nakita, na ginagampanan niya lang ang responsibilidad na pinapataw sa kanya, nagpakawala siya ng malalim na hininga, saka muling sinalubong ang mga mata ng matanda. Thank you for saying this. Because if he forced me to get married to another woman, mauuna pa akong mamamatay kaysa sa kanya. I just can't picture myself living with someone else, other than my family now. Malungkot na ngumiti ang lawyer. Ang totoo niyan, may isa pa akong matagal na gustong sabihin sa'yo, tungkol din sa nangyari sa ama mo. What is it? Your father kept this a secret from you, that he could no longer handle depression for his age. He once told me, he cannot wait for death to come his way any longer. Nagsalubong ang mga kilay niya. What do you mean? He let Elizabeth and Raquel poison him, which eventually led to grave illnesses. What? Para siyang nabingi sa narinig.
Mabilis na namasa ang mga mata niya. No, I already know they poisoned him through investigations, but what the? Why are you saying he let himself get poisoned by them? Ganun na lang ang pagtaas ng tono ng boses niya. Bumabaon sa palad niya ang mga kuko niya, sa labis na pagkakakuyom. Ang mga mata niya, ay naghahanap ng kasagutan at tumitig sa matandang abogado. Nanatili naman itong kalmado, at may malungkot na ngiti sa labi. Please do understand his condition Isagani. That was his important wish for all of us. Noong mga panahon na yun, puno na siya ng kalungkutan. Na hindi niya alam ang paglalagyan. He had his therapist with him. But no amount of therapy could fill the emptiness inside him. Sa tuwing nakikita kanya noon na magpakabaya, para mahanap ang asawa mo, naaalala niya parati si Elisa. Wala nang paglalagyan ng sakit na nararamdaman niya. Lalo pa ng sarili niya ring pamilya ang makakaisip na gumawa sa kanya ng kataksilan. He let death swallow him and escape. I'm sorry, but I also did not want to see him suffer. 20 years of witnessing him in the same condition is enough for me. Magkakasunod na mga luha ang tumakas mula sa mga mata niya. How lonely was his father to be able to do that? Tumayo si Samson upang lapitan siya, at bigyan ng mahigpit na yakap. Roswell, your father also wishes for you to have a good life with your new family. Cherish your fatherhood, and be a great husband to your wife. He doesn't want you to end up like him. Isagani let himself drown in tears, because of the truth behind his father's death. Dahil ba sa isa na rin siyang ganap na ama, kaya niya nararamdaman ang ganitong klase ng sakit ngayon. Para bang naiintindihan niya ang sinapit ng ama ngayon, na nooy hindi niya magawang unawain. Papa, please stop hugging me. No more. Pinagtutulakan na siya ni Dushel, dahil sa paulit-ulit niyang pagyakap rito dala ng emosyon. Mama help me. No more. I want to play Lego now. Natatawa si Alexa na naupo sa sofa, kung saan niya kinukulong sa braso si Dushel. Just comfort Papa, okay. He's feeling sad. Why? Why Papa sad? Nagrereklamo man ay hindi na nagpumigla si Dushel. Nakabusangot nitong hinawakan ang mukha niya. Don't cry Papa. Namamaga ang mga mata ni Isagani na tumangu-tango. Hindi niya rin maiwasang mapatawa sa ginagawa niya sa musmos na bata. Papa loves you, you know. Aniya sa malambing na tono. I love you so much. Don't forget that. Okay. Okay. Can I play Lego now? Natawa siya sa ikli ng pasensya ng anak. Sa wakas ay pinakawalan na niya ito, at pinanood na masayang naglalaro ng kabibili niya lang na laruan. Binaling niya ang yakap sa asawa, na may matamis na ngiting nagmamasid-masid lang sa kanila kanina pa. Thank you for giving me a son wife. I love you. Oo naman, gusto mo bigyan pa kita ng daughter may halong biro na saad ni Alexa. Natigilan siya at agad na lam-erawan ang pananabik sa mukha. Really? Can we have a daughter too? Napanguso si Alexa, para pigilin pa ang malaking ngiti na gustong kumawala sa labi nito. Bigla ay may binulong ito sa tainga niya. Hindi pa ako dinadalaw ng period ko. Nanlaki ang mga mata niya. Does that mean, you're pregnant? Nanlalamig na ang mga kamay niya sa kaba, at matinding kasabikan. Nagpatay mali siya si Alexa. Ewan ko. Hindi ko pa sure. Let's go to the hospital. Dali-dali niya itong hinhila na labis pang kinatawa ni Alexa. Teka lang mahal ko. Be careful where you step, my wife. Todo ang pag-alalay sa akin ni Isagani, pagkababa namin ng sasakyan kagagaling lamang sa hospital. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Isagani 3 weeks pa lang akong buntis. Wala pang ang umbok ang tiyan ko. Still, hindi pa rin nakakabawi ang mukha niya mula sa pamumutla. We need to be extra careful, of course. Siyempre kapag malaki-laki na ang tiyan ko, kailangan talagang doble ingat. Pero sabi naman ng doktor, healthy ako, kaya sa simpleng paglalakad lang, hindi malalaglag ang baby natin, okay. Paglilinaw ko pa sa kanya. Ngunit hindi nabawasan ang nervyos at pangamba sa mukha niya. I should buy everything a woman needs during pregnancy. Mahal, pinisil ko ang pisngi niya. Ikaw lang sa tabi ko ang kailangan ko sa pagbubuntis. Natigilan siya. Then I should stop working.
Tumingkayad ako upang hulihin ang labi niya. Siniilan ko siya ng matagal at malalim na halik. Bago muling bumitaw at ngumiti sa kanya ng matamis. Kailangan mo pa ring magtrabaho, kung ayaw mong magdildil tayo ng asin. Hamaba ang nguso niya, tila'y may iyak na hindi maintindihan na tumitig sa akin. Wife, I'm so nervous. Anong gagawin ko during your pregnancy? This is my first time, what should I do to help you? Napatawa ako. Kumalma ka muna, mahal ko. Ang gagawin mo lang ay suportahan ako, alagaan ako at intindihin ako. Akala mo'y maliit lang yun na bagay, pero sobrang laking tulong noon sakin. Dahil noong pinagbubuntis ko si Dushel, yun lang ang paulit-ulit na hinahanap, at hinihiling ko mula sa'yo, kahit nasa malayo ka. Rumahistro ang pagiging emosyonal sa mukha niya. Mabilis akong niyakap ng mahigpit. I promise I'll do what I should have done before. I promise I'll do everything, mahal ko. Salamat, mahal ko. 5 buwan na ang nakakaraan, magmula nang matapos ang gulo, at ang mga taong gustong sumira sa aming pamilya. Si Mama ay sinestensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong, sa tulong ng mga koneksyon ni Isagani sa gobyerno. Samantalang napabalita na sa publiko ang pagpanaw nila Tita Elizabeth at Raquel. Hanggang ngayon ay parang hindi ko pa napoproseso ang lahat ng mga nangyari, sa totoo lang. Dahil kailan lang ay naroon pa ako sa bansang China, nakakulong sa mapang abusong si Brantley, kasama si Dushel, hanggang sa bilhin ako ni Isagani sa black market, para gawin niyang alipin. Napakaraming nangyari magmula noon. Napakaraming luha ang kinailangan kong ibuhos, para lamang maramdaman ang kaginhawaan at kasiyahan sa buhay ko ngayon, kasama ang tunay kong pamilya. Miss Alexa, kumusta ho? Masiglang bumati sa akin si Danilo, nang madaanan namin siya ni Isagani sa front yard, habang ginugupit niya ang mga halaman. May malaking ngiti akong kumaway sa kanya. Mabuti naman, Dan. Buti nakabalik ka na. Oh ho, excited masyado eh. Salamat sa pagpapabalik sakin Sir Isagani. Not a problem. Just stay 10 meters away from my wife. Nahampas ko ang braso niya. Baliw, para ko nang nakababatang kapatid yan. Mukha pa rin siyang hindi makamove on sa mga issues na pinakalat noon nila Davina sa loob ng mansyon. Pero masaya ako, at nakumbinsi ko siyang ibalik dito si Danilo, at ang pamilya niya. Tapat na trabahante ang pamilya ni Danilo, at maayos nilang ginagampanan ang trabaho sa loob, kung kaya't sila ang labis na naapektuhan noong nagkakagulo, dahil sa pagpapalayas sa kanila ni Isagani. At heto pa, ang mga pamilya ni Freya at Danilo, ay malapit sa isa't isa. Kaya nang sabihin ko ang katotohanan, sa likod ng pagkatao ni Raquel, ay hindi siya nag-atubiling tumulong. Isa si Faye sa mga tinuturing niyang ate, at nang malaman niya ang totoong nangyari sa pagkawala nito, ay hindi niya iyon pinalampas, at sumang-ayon sa plano ko. Napakalaking tulong ng sulat na binigay ni Freya, mula kay Faye sa akin. Dahil doon ay nagsimulang magbago ang lahat, nabigyan ng kaliwanagan ang malaking hindi pagkakaintindihan namin ni Isagani. Labis-labis ang pasasalamat ko sa kanya. Mama, Papa, nagmamadaling kumawala si Dushel sa mga bisig ni Halaena, para salubungin kami pagkapasok sa loob ng mansyon. Nag-agawan kami ni Isagani sa kung kanino siya magpapakarga, at ako ang nagtagumpay. Mama, is it true? I'm going to be a big brother. Napapaawang ang bibig ko na napatawa. Aba, kumalat na agad ang chismis, bago pa namin sabihin It's true. I'm a big brother. May panggigigil sa pagkatuwa kung pinisil ang ilong niya. Yes baby. You're going to be a kuya now. Then where is it? Where's my kapatid? Natatawang lumapit si Isagani. Inside mommy's flat tummy son. You have to wait for 8 months and 1 week, before it comes out. Oh, napabusangot siya agad, nawala ang pananabik. Why do I have to wait for so long? Napapailing kong ginulo-gulo ang buhok niya. So it will come out beautifully, like a butterfly. You know metamorphosis, right? Oh, napabilog ang labi niya at tumungo-tango, I get it. Have you eaten lunch na ba? No, I don't wanna kain mag-isa. Lampas na ang oras para sa tanghalian, dahil natagalan kami ni Isagani sa hospital.
Noon ngang sabihin ng doktor ang tungkol sa pagiging buntis ko, ay napakaraming tanong ni Isagani, sa kung ano na ang mangyayari sa akin. Nakakataba ng puso na makita si Isagani, na ganito ang reaksyon sa pagbubuntis ko ngayon, sa pangalawang pagkakataon. Nararamdaman ko talaga ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko rin maiwasang isipin, kung magiging ganito rin kaya siya, kung noon ay hindi ko tinago ang pagbubuntis ko kay Dushel. Ganito na lang ang pananabik ko sa pagbubuntis ko ngayon. Alam kong magiging mahirap, dahil napagdaanan ko na ito noon, pero alam kong sa oras na malabas ko ang pangalawa naming anak, ay napakasarap na sa pakiramdam. Napakasarap maging ina, lalo pat nandito na ako sa piling ng asawa ko, at alam kong napakabuti niyang ama sa anak namin. Wife, should we go on vacation? Like going to the beach or something? Suhestyon ni Isagani sa kalagitnaan ng aming pagkain. Kapag lumaki na ang tiyan mo, mahihirapan ka na, kaya bakit hindi muna tayo mag-enjoy, habang maaga pa? Tumaas ang dalawa kong kilay, at sunod-sunod na tumango-tango. Oo ba, hindi pa tayo nakakapag-bonding pamilya? Para naman makasinghap din tayo ng ibang hangin. Nagliwanag ang mukha niya. Then, do you mind if I set the location? Ikaw na ang bahala mahal, nanabik ako. Unti-unti, kahit hindi agad-agad, ay nararamdaman ko na ang pagbubuo namin ng mga di malilimutang alaala, mga alaalang hindi nababahiran ng kalungkutan, trauma, o hinagpis, kundi ang kabaliktaran.